Maayong gabi usab kanatong tanan mga ka morning star no mula Luzon, Visayas ug Mindanao hangtod asa maabot ang akong pag-broadcasting taknas kagabion ug sa baka usa pa ako mag-ingon kaninyo magamping kitang tanan sa tanan natong pagliwliw din kalibutan na tungod kay si Satanas naga wara-wara ug nagapangita og pamaagi nga matukob ang atong mga kalag. So mga ka-morning star no aduna po'y mga siktag denominasyon sa atong kalibutan karon nga grabe sila na mo-claim nga sila lang daw ang maluwas. So okay lang ba sa inyo ha na sila lang ang mo-claim og kaluwasan? Tungod kay ang kaluwasan is usa ka na ka dakong reward or gantimpala sa usa ka mga sumusunod or tagasunod nga nagsunod sa usa ka rules nga accurate 100% or dili man naas mga 99% nga nagasunod gyud sila. Katungod ang rules adunay ginatawag nato mortal rules or immortal rules or immortal sin or mortal sin na kailangan ang tao ma-reach or maabot nato ang maong mga rules and requirements na kailangan pasado ka ni ana aron makabot ka sa kaluwasan. So ang paghisgot nato og kaluwasan mga ka-morning star dili basta-basta kana nga discussion or topic tungod kay nakaakibat din ha mga ka-morning star ang ginatawag natong mga requirements. Unsa ba ang requirements sa gitawag natong kaluwasan kay dili man pwede nga ako luwas ko, but you need to follow the rules. What is the rules? Una, mga ka-morning star no, nakasulat sa Biblia sa mga Kristiyano, ingon ang ato ang manluluwas, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Oh, kung dili daw ka muagi ngadto sa atong manluluwas, kay siya man ang dalan ug amaturan ug ang kinabuhi dili ka makaabot ngadto sa labang makagagahom. So tanan ng mga religion sa kalibutan mga ka-morning star no nagasunod sila ug nagatuo sila ana tungod kay nabasa nila na kana nakasulat sa John 1:14. So, ingon ana mga ka-morning star, usa na sa mga requirements nga dapat natong i-reach aron makaka-plug kita ngadto sa gitawag natong kaluwasan. So, ikana lang ba ang mga requirements nga atong dapat sundon mga ka-morning star? So, daghan pa. Ikaduha, unsa ang mga requirements ba nga atong dapat pagasundon? Ingon dito, diha gigunitan sa relihiyon karon nga gitawag nato adin sa to banggiton ng usa ka relihiyon no. Daghang naga-claim ni ini kanang nakasulat diya sa Mateo 16:18 o Simon Pedro sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. So mga kanang mga verse gulo sa Biblia mga ka-morning star no, gina-claims ka na sa mga relihiyon sa kalibutan. So usa na din ha ang gitawag nato ang iglesia ni Kristo o gina-claim nila na nga nagatukod ang manluluwas pangalan nila is Kristo sa ibabawong bato ug adunay gitawag si Kristo ug sila mo kuno ang lawas nakasulat pud na sa ilahang bersikulo ug gunitan sa Kolosas 1:18 ako mao ang ulo ug ang lawas mao ang iglesia mo daw na ang gitawag iglesia ni Kristo ug sa harapan sa ating Panginoong may kapal isang taong bago. So, kana na mga doktrina, mga ka-morning star, no, dili po nato sila pwedeng supakon tungod kay nabasa po nila o aduna sa po sila ginatawag sariling interpretasyon. So, ingon ani mga ka-morning star, no, mausad na siya ang ginatawag natong ikaduha nga requirements na kung diin para makaabuta sa ginatawag na kaluwasan. Ang magpasakop ka sa usa ka pundok na kung diin na ang gitawag lawas o adunay ulo. Ang tawag na sa ubang reliyon sa labi na sa reliyong Iglesia ni Kristo sila daw na. So dili pa ko mo ingot ang mingong against. So while naga-continue ko sa ako ang pag-discuss sooner ma-discuss na ako na siya. So usa na sa mga requirements mga ka-morning star no na mupusakop ka sa usa ka lawas nga nagapanguna ang manluluwas diha maluwas kita. So mga ka-morning star no daghan dili po nato pwedeng matumbok lang ang Iglesia ni Kristo nga militaw din sa Pilipinas tungod kay aduna po daghang mga reliyon karon nga nagdala sa ginatawag Iglesia ni Kristo kanang gitawag nato Iglesia ni Kristo sa bato, Iglesia ni Kristo nga gitukod na sa sugo nga si kapatid na Felix Manalo niadtong 1914. Aduna sa Iglesia ni Kristo nga mabasa nato sa English the Church of Christ. So daghan kayo mga Iglesia ni Kristo nga natukod dining kalibutan o kini sila tanan naga-claims nga sila mao ang kamatuoran ug sila ang katumanan. Tinuod ba kini mga ka-morning star?
So ako, isip ako gitawag na to freelancer mga ka-Morning Star no. Wala ko nagadapig sa mga reliyon sa kalibutan, kundili ako nagabasa lang kus kamatuoran nga atong hikaplagan sa ginatawag na to Biblia o mapatura pa man. So ingon ani mga ka-Morning Star no. Nagaklaim sila nga sila na. Pero naano na siya nakaakibat na mga tagna na kung diin kini applicable ngadto sa pundok nga ilang gipakasakupan. Unsa ang mga tagna nga gipanggunitan sa matag relihiyon. Labi na sa gingon din ha sa Juan 10:16, ingon ang ato ang manluluwas, ako aduna pay mga karniro nga wala ni ining turila. Panahon nga buhi pa siya. So, muna gingon mga ka-Morning Star no, nagsulti ang atong manluluwas nga itong panahon nga diri pa siya sa pag-reign niya diri sa ato ang kalibutan. Aduna pay mga karniro nga wala ni ining turila ug sila akong pagapangunahan ug sila magapaminaw sa akong tingog ug sila tuwa sa halayo. In distant time. Naa pa daw sa halayo. So karon mga ka-Morning Star no gigunitan na kana sa ubang mga relihiyon nga sila ang katumanan. Sige, we agree that discussion nga sila na. But mga ka-Morning Star, remember nga dili lang ka na ang igong pasikaranan na din kita diha pwede nga mugatos aron maklaim nato nga kita na o kita ang gitagaan og kaluwasan. Tungod kay aduna pa mga bersikulo o mga chapter sa ato ang banal na kasulatan na mababasa rin natin na ito po ay kailangang magaganap at matutupad sa isang kapulungan na kung saan ay makonsider natin na matatawag natin sila na yun. So ano bang mga hula na andyan sa banal na kasulatan na pinanghahawakan ng ibang reliyon ngayon sa mundo, lalong-lalo na dito sa ating bansang Pilipinas? Yung nakasulat sa Isaiah 43:5, from the far east, I will bring your offspring, and to the far west, I will gather you. So mga ka-Morning Star, no, dili na to mamahay o dili po nato sila pwede nga hukman o biay-biayon tungod kay punto por punto, litra por litra, we can read that verse clearly, lalong-lalo na sa ginatawag nato the Moffat translation. So, klaro kayo nga pagsulat ni James Moffat, from the far east, I will bring your offspring, and to the far west, I will gather you. So kana ginaklaim na sa relihiyong Iglesia ni Cristo nga sila ang katumanan ng ana. So by the way mga ka-Morning Star no, makita man nato karon nga ang Iglesia ni Cristo nga gipangunahan sa sugong si Capeles Manalo milutaw din sa Pilipinas during July 27, 1914. Sila ang katumanan sa ginatawag natong hula sa Isaiah 43:5 nga milutaw diri sa malayong silangan. So dili pod pwede nga i-claim na nato nga wala tay igong pasikaranan mga ka-Morning Star no. So mudagan taog kanang itawag mga bugat pa na mga ebidensya aron ipamatuod nato nga claims nga ang Far East is which belong to Philippines because there are many countries nakasulod sa gitawag natong Far East which is Philippines, Vietnam, Thailand, some other countries nga belong sa Far East. Naana na siya. So, dili pwede nga Philippines, exclusive. Philippines, dili na pwede. Like I said, sa akong ginaingon pa, daghang mga nasod belong sa gitawag natong Far East. Pwede sad sila mo claim dito, kung naay mag-preach sa gospel dito, pwede sad sila mo claim tungkol kay naa sila na belong sa Far East. So mga ka-Morning Star no, dili na to isira nga atong huna-huna na kung diin nakabasa lang kitag Far East o nag-preach sad ta nga ang atong pag-preach is nagsugod din sa Far East, dili na pwede nga diha na nga point, i-claim na to nga kita na. Because there are supporting evidence and there are supporting verses in our Bible that we can support nga, napadaylain ay mga verse na dapat na kung idungag nini aron mas ligo ng pundisyon sa ako ang pagtulunan o akong pito nga akong gina-claims. So unsa pa na mga verse sa Bible nga gina-claim or bugat na mga pundasyon alang ngadto sa reliyon sa mga iglesia ni Cristo nga kini hugot nga gigunitan. Nakasulat mga ka-Morning Star no diha sa gitawag nato Isaiah 24:15 nga paghimayaon sa kapulo-puluan sa kadagatan sa halayong silangan sa mga alagad sa atong labang makagagahom. So kana gina-claim sad na sa ginatawag nato pundok sa iglesia ni Cristo. So dili nato sila mamahay tungod kay ang iglesia ni Cristo naluto sa Pilipinas sa Far East during July 27, 1914. Now we know the Philippines is consisted
7,107 islands in low tide, high tide, but 7,109 islands kung low tide. So, ingon ana ang ato ang country Philippines composed of many isles. So, ingon ana ang claims. So, karon mga ka-Morning Star, no, ako dili ko against. But, therefore, ang ginako na to mga ka-Morning Star, no, dili pwede nga adunay usa ka tawo sama na ko feed ko sa inyo ang inani nga information, we catch up ano kailangan natong tuuhan dayon. Kailangan natong hinuktukan nga kung unsa ka matuod ang akong gisulti or inyong mga nadungog sa palibot. Kay nganuman, dili pwede nga ingon ana lang ka simple, mabitag ta nganuman. Ang gingon sa Bible, si Satanas nagsulob sa maskara sa anghel sa kahayag. Meant to say, si Satanas tung perti ka bright. So, although nahibaw ama to, ginana ang behavior ni Satanas, pero nag-change image yan, nag-change techniques siya, aron mabitag niya ang tao sa kalibutan. Nagasuot siya og maskara as angel of light. So, kung sa atong nakita mga ka-Morning Star, tanan halos reliyon sa kalibutan, nagatudlo og pulong sa Ginoo. So, timan-an nato mga ka-Morning Star, no, bisa pag million ka sex ang denominasyon sa atong kalibutan, adunay isa diha, no. So, paano nato nakaron? Mga ka-Morning Star, no, yun ani lang mga ka-Morning. Akong clue ihatag sa inyo ha. Kung ang imong relihiyon, kung ang imong pagtuo nagasubay sa pulong sa Ginoo, makonsidered ka nga legit ka, tinuod ka. Dala nimo ang tinuod nga gospel, tinuod nga pulong sa atong labawng makagagahom, gisubay nimo ang mga pagtulunan nga dapat nimong subayon. Og labaw sa tanan mga ka-Morning Star, dala nimo ang tinuod nga pangalan sa atong labawng makagagahom og sa atong manluluwas. Pero kumutuo kag si Jehovah, kumutuo kag si Yahweh, kumutuo kag unsa may pangalan si Elohim, ang pangalan sa imuhang labaw makagagahom, karon pa lang daan mga ka-Morning sulti anta ka X ka. Unsay katarungan labi na sa ubang mga siktag denomination nga gikan dito sa uban. Yahweh, the name of our creator. Hoy, ayaw may gilara kami nga nakahibalo. Manuman, kumingkag Yahweh, kumingkag Yeshua, is that a Masoretes? Masoretes language, Masoretic ang imong gamit. Kung wala ka kabalo, ang Masoretic language is mo na ang ginatawag the new language of the Hebrews. But remember, the Masoretes invented only by the European Jewish. So, unsa man giday ang dapat natong buhaton ng malingwahe nga muriper o muhaom ngadto sa pangalan sa atong labang makagagahom. So, ingon ani mga ka-Morning Star, no, wala pa ginatawag natong Masoretic language or Masoretic Hebrews. Ano na lingwahe nga gigamit ang atong labang makagagahom ngadto sa mga propeta, daloy ngadto sa atong manluluwas. Ang gitawag natong the Paleo-Hebrews language. Mao kana ang lingwahe sa atong mga propeta. Down to sa ato ang Misaya, sa atong maluluwas. Paleo-Hebrew and Aramaic. So mga ka-Morning Star, no, kung ikaw nagdala kag Yahweh, Yehovah, wala ka sa saktong anuman. Gigamit nimo ang Masorite, the new Hebrew language was invented by the European invader. So remember mga ka-Morning Star, no, the European are the Gentile nation, the Gentile people. But the Bible clearly stated that ang kaluwasan magagikan sa Hudyo o sa Jewish people. So, mga ka-Morning Star, no? Medyo taas-taas na akong oras nga nahatag kaninyo. Kung naamoy mga komento regarding sa akong pangbat-bat kaninyo, you can free to comment below. So, sa makausap pa ako mag-aingon kaninyo, mag-amping kitang tanan sa mga baka kung manguwali nga maghatag ka natong kalaglagan pag-abot sa adlaw sa paghukom. Shalom.